Andito ako ngayon sa harap ng bahay ng anak kong si Andrea. Nasa ibang bansa siya at nagtatrabaho. Pero tinawagan ko na siya at sinabing pansamantala akong titira sa kanila dahil nag-away kami ng ka-live-in ko. Wala kasi akong ibang matutuluyan dahil siya lang naman ang anak ko. Siyempre pumayag siya at sinabing pumunta ako sa kanila kung kailan ko gusto. At ang asawa na daw niyang si Tom ang bahala sa akin. Ako si Rosana, 46 years old at isang single mom. Sa edad ko, masasabi kong may alindog pa rin akong taglay. Maalaga kasi ako sa aking katawan. Mahilig akong mag-zumba at health conscious. Kaya naman mukhang bagets pa rin ako kumpara sa ibang mamis na kaedad ko. Hindi man ako katangkaran, pero panalo naman ang katawan ko sa sobrang kinis at kaseksihan. Kaya nga sa kabila ng aking pagiging single mom, maraming nahuhumaling sa aking kalalakihan. Hindi naman ako totally single dahil meron naman akong ka-live-in, si Hans. 2 years na kaming nagsasama. Mas matanda ako sa kanya ng 5 years pero mas mukha siyang mature tignan. Siguro dahil sa layo ng agwat ng pangangatawan namin. Matangkad siya at malaki ang katawan niya. Mahal na mahal ko si Hans. Kaya nga kahit ayaw ng anak ko na makipag-live-in ako sa kanya ay hindi niya ako napigilan. Bukod kasi sa ayaw kong maging pabigat sa anak ko at sa asawa niya, talagang gusto ko ring makasama si Hans. Nang makasama ko na si Hans, pakiramdam ko ay bumata ako ng husto. Paano ba naman? Busog lagi ang biyak ko dahil talaga namang napakahilig ni Hans. Tapos sobra pa kong panggigilan niya ako. At aaminin ko na yun ang gustong gusto ko. Lalong nabubuhay ang dugo ko sa marahas na paraan ng pagtrato niya sa akin sa kama. Iba talaga yung feeling. Yung excitement na nararamdaman ko sa mga susunod niyang gagawin. Kaya nga kahit medyo madalas ang pag-aaway namin, tinitiis ko na lang kasi sobrang mahal ko talaga siya. Pero dumating din ako sa punto na napagod akong intindihin siya. Hindi ko na talaga kinaya ang pagiging seloso niya. Kaya nga nagpa siya akong umalis muna sa bahay nito para makapag-isip-isip. Nakailang katok na ako sa pintuan nang biglang bumukas ang pinto. Mama Rosana, kayo na po pala yan. Pasok po kayo. Nakangiting bati sa akin ang asawa ng anak ko. Ikaw na ba yan, Tom? Nagulat ako dahil napakalaki ng pinagbago ng asawa ng anak ko. Dati kasi ay payat ito, pero ngayon ay masasabi kong kasing katawan niya si Hans. Ako nga po, Mama. Nakangiting wika ni Tom. Ang laki ng pinagbago mo ah. Sambit ko habang naglalakad papasok ng bahay. Kinuha naman ni Tom ang dala kong bag. Talaga po, Mama? Sana gumwapo din ako sa paningin niyo. Ngiti lang ang naisagot ko sa sinabi ni Tom. Pero tama naman ito. Lumabas talaga ang kagwapuhan ni Tom nang gumanda ang katawan nito. Maupo po muna kayo, Mama. Kukuha muna ako ng merienda niyo. Paalam sa akin ni Tom. Tom, pwede bang tumuloy na muna ako sa magiging kwarto ko? Pagod kasi ako at gusto ko sanang magpahinga. Pigil ko sa lalaki. Ganun po ba, Mama? O sige po, kayo pong bahala. Nang maihatid ako ni Tom sa kwarto ko ay nagpaalam din agad ito. Ako naman ay nahiga muna. Habang nakahiga ay hindi niya maiwasang isipin si Hans. Aaminin niyang namimiss niya ito. Kung hindi siya umalis, siguradong sinusuyo na siya ng lalaki. At ang pinakaparaan ni Hans para magkaayos sila ay isang matinding bakbakan. Pagkatapos nun, back to normal na ulit sila. Na na-realize niyang mali pala dahil hindi talaga nila napag-uusapan ng totoong problema. Dahil sa dami ng iniisip, ay hindi niya namalaya na nakatulog na siya at nagising na lang siya ng bandang 5:00 ng hapon. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na siya sa kwarto niya
at dumiretso sa banyo dahil naiihi siya. Ngunit hindi niya inaasahan ng madadatnan na mabuksan niya ang pintuan ng CR. Napasinghap siya at napatulala sa nasa kanyang harapan. Si Tom. Mukhang katatapos lang nitong maligo at kasalukuyang nagpupunas ng towel sa ulo. Kaya naman lahat ng atensyon niya ay napunta sa ibabang katawan nito. Nanlaki ng husto ang mga mata niya habang si Tom naman ay napahinto sa ginagawa. Halatang nagulat din ito pero hindi man lang nito agad tinakpan ng gamit na towel ang ibabang bahagi ng katawan. Ay Tom, ano ka ba? Bakit hindi ka naglalak ng pinto ng CR? Nasabi na lang niya bago isinara ang pinto at bumalik sa kanyang kwarto. Agad siyang naupo sa kama dahil pakiramdam niya ay hinang-hina siya. Nakakahiya. Bakit ba inabutan niya pa sa ganoong ayos si Tom? At bakit ba kasi doon agad dumapo ang mata niya? Napailing-iling siya dahil parang napagkit sa isipan niya ang bagay na yun. Na bagamat nanlalambot pa, ay panigurado naman niyang malaki talaga. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang muka. Parang kuryente yun na dumaloy sa buong katawan niya. Malakas siyang napailing-iling. Naku, aksidente lang yun. Kaya dapat baliwalain ko na lang. Tama, kakalimutan ko na lang dahil yun naman talaga ang dapat. Determinado niyang sabi sa sarili. Pagsapit ng hapon, magkasabay kaming kumain ni Tom. Tahimik lang ako, habang si Tom naman ay tahimik din. Pero pansin ko na tingin siya ng tingin sa akin. Iniiwasan ko namang tumingin sa kanya dahil naiilang ako at nahihiya dahil sa nakita ko sa kanya. Ma, bakit po parang iniiwasan niyo ko? May problema po ba? Maya-maya ay biglang tanong sa kanya ni Tom. Kaya muntik na siyang mabulunan. Ha? Hindi Tom. Wala akong problema. Sagot ko na hindi pa rin tumitingin sa kanya. Dahil po ba sa nangyari kanina sa CR? Napalingon ako kay Tom dahil sa sinabi nito. Gusto ko sanang sabihin na hindi dahil doon, pero nang magtama ang tingin namin ng manugang ko ay biglang ayaw bumuka ng bibig ko. Kasabay nun ay naramdaman kong nagiinit ang aking pisngi. Huwag niyo na pong isipin yun ma, para naman hindi na kayo mailang sa akin. Kalimutan na natin na nangyari yun. At dahil nahihiya pa rin naman talaga ako ay hindi ako nakasagot. Napatango na lang ako bilang sagot sa kanya. Pagkatapos naming kumain ng manugang ko, ako na ang nagligpit at naghugas ng pinagkainan. Nang matapos ay nagpahinga lang ako saglit bago pumasok sa aking kwarto at nahiga sa kama. Nakita niya na maraming missed calls sa kanya si Hans. Pero hindi niya yun pinansin. Habang nakahiga, bigla siyang nakaramdam ng lungkot hanggang sa namalayan na lang niya, nabasa na ang unan niya dahil sa luha. Namimiss niya kasi si Hans. Pero desidido siya na lumayo muna dito upang makapag-isip-isip. Kaya ko to, sabi na lang niya sa sarili at hindi niya na alam kung anong oras siya nakatulog. Kinabukasan, kahit medyo puyat ay maaga siyang nagising. 5:00 ay gising na siya. Nang tingnan niya ang phone niya, nakita niyang tad-tad na naman yun ng missed call galing kay Hans. Pero nagkibit balikat na lang siya dahil ayaw niyang sirain ang araw niya sa pagmumukmok. Tutal ay gising na siya. Nagpasya na siya na magluto ng agahan. Para pag nagising si Tom ay kakain na lang sila. Silang dalawa lang ni Tom sa bahay dahil wala pa silang anak ng anak ko. Ewan ko. Pero sa pagkakaalam ko ay napag-usapan nilang mag-asawa na wag munang magkaanak at mag-enjoy muna sa buhay mag-asawa. Yun nga lang sa di inaasahan, nagkaroon ng opportunity ang anak kong si Andrea na magtrabaho sa ibang bansa. Kaya naiwan si Tom na mag-isa. Tuwing nakakausap ko ang anak ko,
Sinasabi nito na para daw yun sa future nilang mag-asawa at naiintindihan naman daw yun ni Tom. Maya-maya ay biglang may humawak sa balikat ko kaya nagulat ako. Muntik ko pang maibagsak ang sandok na hawak ko. Okay ka lang? Pasensya na po kung nagulat ko kayo. Sabi ng manugang ko sa akin. My goodness naman Dave. Bigla ka na lang kasing sumusulpot. Sagot naman niya. Ma, kanina pa po ako dito. Kanina ko pa nga po kayo kinakausap Pero mukhang wala po kayo sa sarili nyo. Kaya siguro nang lumapit ako ay hindi nyo na ako napansin. Sagot ni Tom sa kanya. Ganun ba? May bigla lang akong naalala. Sagot ko naman kay Tom. Teka, kala ko tulog ka pa. Kanina ka pa ba gising? Bakit pawis na pawis ka? Maya-maya ay tanong ko sa aking manugang. Nag-jogging ako Routine ko na kasi yun tuwing umaga. Sagot naman ni Tom, sabay ngiti sa kanya. Kaya pala ang laki ng pinagbago nito dahil talagang inaalagaan niya ang sarili. Maya-maya ay kung saan-saan na naman napunta ang isip niya. Sumingit na naman sa alaala niya yung nakita niya sa banyo. Ma, natulala ka na naman dyan. Okay ka lang ba talaga? Tanong ulit ni Tom sa kanya kaya bigla siyang nahiya. Oo Tom. Tara na kumain na tayo. Tamang-tama at katatapos ko lang magluto. Pag-iiba niya sa usapan. Habang kumakain ay marami kaming napagkwentuhan ni Tom. Dahil doon ay unti-unting nawala yung pagkailang ko sa kanya at kaya doon nagsimulang maging komportable na ako sa kanya. Sa paglipas ng araw, nagpatuloy ang maayos na samahan namin ni Tom. At dahil komportable na ako sa kanya, naikwento ko na rin ang tungkol sa relasyon namin ni Hans. Although alam naman na ni Tom kung bakit ako nandito. Mas naikwento ko sa kanya ng detalyado yung problema ko sa kinakasama ko. Minsan nga'y umaabot pa kami sa part na medyo sensitive na ang usapan namin. Every time na naikukwento ko kay Tom ang problema ko sa love life, gumagaan talaga ang pakiramdam ko. Ang sarap pala sa feeling pag may napagsasabihan ka ng problema mo. 2 linggo simula nang nakitira ko sa bahay ng anak ko, masaya naman ako dahil tama ang desisyon ko na lumayo muna. At ngayon na nalinis na ang mga negatibong bagay sa aking utak, nakapagdesisyon ako na kausapin na si Hans ng araw na yun. Ngunit ang magandang umaga ko ay nasira dahil hindi naging maayos ang pag-uusap namin ni Hans. Akala pa naman niya ay nagbago na ito dahil maayos itong kausap sa umpisa. Nakikiusap lang ito sa akin na bumalik na daw ako dahil miss na miss niya na ako. Ngunit nang malaman ito na sa bahay ng anak ko ako nakitira, biglang nag-iba ang mood ni Hans. Nag-iba ang takbo ng usapan namin hanggang sa ma-realize niya na pinagseselosan nito si Tom. Dahil doon ay in-off niya na ang kanyang phone at binagsak yun sa sofa. Pagkatapos ay napaiyak na lang siya sa klase ng utak meron si Hans. Ma, bakit ka umiiyak? Napalingon siya sa kanyang likod nang merong magsalita at nakita niya dun si Tom. Medyo nahiya tuloy siya dahil nakita siya nitong umiiyak. Wala Tom, as usual, si Hans na naman. Sagot ko na lang sa kanya. Nilapitan siya ni Tom at tinabihan. Huwag na po kayong umiyak ma. Wika nito sabay hawak sa kamay ko. Huwag kang mag-alala Tom. Medyo disappointed lang siguro ako sa kanya. Pero sanay naman na ako Sagot ko sa aking manugang. Naramdaman ko ang pagpisil ng kamay niya sa kamay ko. Dahil doon ay medyo gumaan ang loob ko. Kaya ay kinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari. Puwera na lang sa part na siya yung pinagseselosan ni Hans. Nakakahiya kasi kung malaman pa niya. Ewan ko ba naman kay Hans? Sa edad kong to ay napakaseloso pa. Akala mo,
Lahat ng lalaki sa mundo ay magkakagusto sa akin. Litanya ko kay Tom. Hindi niyo naman po masisisi si Hans. Maganda ka. Sexy. Malakas ang dating. Ang totoo nga niyan, kung wala akong asawa, aagawin ko talaga kayo kay Hans. Natawa siya sa sagot ni Tom. Ikaw talaga masyado kang palabiro. Nginitian lang ako ni Tom. Hanggang sa hindi ko na malaya na nagtatawanan na kami habang hawak pa rin niya ang aking kamay. Isang gabi, nag-aalala siya dahil anong oras na ay hindi pa rin nakakauwi si Tom. Nagpaalam kasi ito sa kanya na may pupuntahan at gagabihin na ng uwi. Pero mag-aalas 11 na ay wala pa rin ang kanyang manugang, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Hanggang sa makatulog na siya sa sofa sa kakahintay kay Tom. Naalimpungatan siya nang nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon. Hans? Nangihina niyang wika. Hindi siya sigurado kung si Hans yun. Pero wala naman siyang ibang inaasahang gagawa nun kundi si Hans lang. Miss na miss niya na ang ganong pakiramdam. Pero parang may kakaiba lang sa paraan ng pagromansa nito. Noong una, ang akala niya ay nananaginip lang siya. Paano naman kasi mapupunta si Hans doon? Ngunit sa pagmulat niya ng kanyang mga mata, napagtanto niya na sa kanyang manugang na si Tom pala nanggagaling ang kiliti na nararamdaman niya. Kahit kagigising lang ay nanlaki ang mga mata ni Rosana dahil sa pagkabigla. Gulong-gulo ang isip niya kung bakit ginagawa ni Tom ang ganoong bagay. Pero hindi niya maikakaila sa sarili na may pagkasabik siyang nararamdaman. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa pananabik, kaya saglit siyang nawala sa kanyang sarili. Tom, malambing niyang wika. Tigang na talaga siya. At aaminin niya na kailangan niya ng isang lalaki na magbibigay ng hinahanap niya. Ngunit habang lumalalim ang kanilang yakapan, unti-unti siyang nakakaramdam ng guilt. Lalo na nang makita niya ang wedding picture ng anak niyang si Andrea na kasama si Tom. Paano niya nagawang mag-enjoy sa nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumigil ka, Tom. Lasing ka lang. Pakiusap niya sa manugang habang pilit niya itong tinutulak palayo. Ngunit malakas si Tom kaya nahirapan siyang labanan ito. Rosana, please naman. Hinihingal na wika ni Tom. Ngunit alam niyang kailangan niyang lumaban. Alang-alang sa kanyang anak na nagpapakahirap na magtrabaho sa ibang bansa. Buong lakas niyang itinulak si Tom palayo kaya nagawa niyang tumayo. Ramdam na ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Halo-halong emosyon ang bumalot sa kanya. Pagkatapos pakalmahin ang sarili ay tumingin siya kay Tom ng malungkot. Hindi pwedeng mangyari ang gusto mo, Tom. Matulog ka na. At sana ay kalimutan na natin to. Mariing wika niya sa manugang na medyo nanginginig pa ang boses. Nang hindi kumibo si Tom, dumiretso na siya sa kanyang kwarto at napasandal siya sa pinto. Ang kanyang isip ay umiikot sa halo-halong emosyon. Alam niyang tama ang ginawa niya. Ngunit hindi niya maalis ang guilt na nararamdaman. Kung bakit nagawa niyang mag-enjoy sa kalingang ibinibigay ni Tom sa kanya kanina. At kung hindi pa niya nakita ang wedding picture ng dalawa, baka tuluyan na siyang nagpatangay sa gustong mangyari ni Tom. Nang hihina man ay dumiretso na siya sa kama upang matulog. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya ipinikit ang kanyang mga mata.